grace of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I couldn't take that. So much God give it away. Your love, something to live now. You are more than enough for me. So blessed, I couldn't take that. So much God give it away. Your
giants that can stand on my way. I don't care what they say, 'cause you make a way. In this fate I committed, I know I'm not alone. I'm sure it will fall with a sling and a stone. I live by faith and not by sight. I'll sing you praises. Ayun, magandang umaga po sa bawat isa. Sige, tumayo po tayong lahat. Pakisabi naman po sa magkabilang gilid natin, tayo ay lubusang pinagpala na ng Diyos. Sige po, patuloy natin deklarahan kung ano ang patuloy na ginagawa ng dugo ni Jesus para sa atin. Personal na nagpapakatotoo ako sa kaaway kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na ginagawa ng dugo ni Jesus para sa akin. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos mula sa kamay ng dyablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinatawad sa lahat kong kasalanan. Ang dugo ni Jesus na anak ng Diyos ay patuloy akong nililinis sa lahat ng kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala at ginawang matuwid. Parang hindi nagkasala kahit kaunti man lang. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at hiniwalay para sa Diyos. Ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ito ay tinubos at nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang aking kaaway ay wala ng lugar sa aking buhay. Walang kapangyarihan sa akin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay malayang nakakapasok sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. Amen! Pakisabi naman sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Sige, let us pray. Yes, Lord. We worship you, Lord. We exalt your name sa umaga na to, Panginoon. We adore you, Lord. Lord, maraming salamat po sa umaga na to na ipinagkaloob mo. And Lord, patuloy Lord, nagpapasalamat po kami sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon, na handang sumamba, magpuri at magpasalamat sa iyo. And yes, Lord, patuloy Lord, nagpapasalamat po kami sa iyong presensya na patuloy naming nararanasan. And Holy Spirit, we acknowledge your presence in this place. Holy Spirit, ikaw ang patuloy na maghari, magturo, manguna sa buhay ng bawat isa. And Lord, patuloy Lord, dinideklarahan namin, Panginoon, sa iyong likod na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. We speak, Panginoon, so wisdom, knowledge, and understanding sa kanyang buhay. And Lord, patuloy Lord, kiniklaim na po namin ang katagumpayan sa umaga na to hanggang sa matapos, Panginoon, in the name of Jesus. And yes, Lord, patuloy Lord, ang kalooban mo lamang ang mangyari sa umaga na to. In the name of Jesus, maraming salamat po, Lord. Ibinabalik po namin ng mataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen! This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen! Thank you, Lord! His presence is here. Amen! Ang presensya ng ating Panginoon ay naririto ngayon. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. Sabihin mo naman sa katabi mo, ibibigay ko ang best ko sa Panginoon. Ibibigay ko ang best ko sa Panginoon. Because we will give our best praise and worship to the Lord this morning. Amen? Amen. Be ready to receive your miracle, church. Sabi sa salita ng Panginoon, lahat ng may hininga ay magpupuri sa Panginoon. At ito ang gagawin natin ngayon, mga kapatid. Thank you, Lord. Every praise is to our God. Every word of worship, one
Jesus. Oh, you deserve every praise. Come on, church. In your own way, give your best praise and worship unto Him. Let us worship Him in spirit and in truth. Naghahanap ang Ama ng sasamba sa Kanya sa spirito at katotohanan. Oh, we worship You. Kapatid, huwag mong hahayaan lumampas ang opportunity na ito na hindi mo makuha yung portion mo. Huwag mong hahayaan na lumabas ka sa lugar na ito na hindi ka napupuspos ng Kanyang kabanalan, ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang kagalakan, ng Kanyang kagalingan. Because this morning, we are standing holy ground. This is holy. Because God is here. Holy Spirit is here. And He's ready to minister sa bawat puso na handa at bukas sa oras na ito. But the question is, gusto mo ba? Gusto mo ba na puspusin ka ngayon ng banal na spirito? Handa mo bang tanggapin ang pagkilos niya sa iyong buhay na hindi ka humahadlang? Because this is the time that you have to surrender everything to Him. Surrender every worry, every baggage, every stronghold na humahadlang sa iyo para hindi mo ma-receive yung kapuspusan ng banal na spirito. Because I believe with all my heart that this morning, God is about to flood us with His presence. And I can feel it in my spirit that this morning, He will set a fire in this place. The fire of the Holy Ghost will flow, will burn this place right now. Will burn every life, consume every stronghold. Oh, we thank You, Lord. We reverence Your presence, Lord. Oh, we worship You. Feel His presence. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of You, God. I want more of You, God. Oh, set a fire into this place. We worship You. You know, we sing no place. Place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in Your love, here in Your love. No place, No place I'd rather be. no place I'd rather be. No place I'd rather be here in Your love, here in Your love. Come on, church. No place I'd rather be. No place. Feel the love of God right now. Feel His love. No place I'd rather be. Then here in Your love, here in Your love. No place. No place I'd rather. Oh, we worship You. No place I'd rather be. Here in No place I'd rather. rather be. Here in Your love, here in Your love. Set a fire down in my
my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Come on, church, receive the fire. Receive the fire of the Holy Ghost. I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. Oh, we want more of you, God. We want more. We want more. We want more. We want more. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Come on, church. Feel the fire. Feel the fire of the Holy Ghost. I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Oh, we worship you. Oh, set a fire. Set a fire. We want more. We want more. We want more of you. Oh, we want more. Come on, church. Desire for more. Oh, we worship you. We worship you. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. Come on, church. No place I'd rather be. I was singing no place. No place. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Come on, church. Oh, His presence is here. He is here. He is ready to minister. Set a fire. Can you feel His presence? I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain. I can't I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain,
I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain. I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Come on, church, receive the fire. Receive the fire of the Holy Ghost. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Oh, we worship you. We worship you, Lord. We want more of you. We want more. Sabihin mo sa Panginoon, we want more. We want more. We want more. Oh, Rabakhandra Besiko Tarabo. Rababababababa. Let it flow. Let it flow. Let it flow. Oh, Rabababababa. Those who can speak in tongues right now. Oh, Rababababakhandra Besiko Tarabo. Rababababababa. Rabba, receive the fire of the Holy Ghost. Oh, Rabakhandra Besiko Tarabo. Rabakhandra Besiko Tarabo. Rabababababababa. Rabakhandra Besiko Tarabo. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you. For the last time we sing. That I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your presence. We thank you for your ministering power. We thank you for your miracle. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alam namin, Panginoon, na may ginawa ka na at patuloy na may gagawin pa sa buhay ng bawat isa. Thank you, Jesus. To you all the glory and honor and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Na-bless po ba ang bawat isa sa atin? Alam ko po, naniniwala ako na kailangan ibigay po natin yung the best para kay Lord. Amen po ba? Sige tayong lahat, muli, tumayo tayo. Thank you, Lord. Tuloy-tuloy ang Amen. Come on, church. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, Tuloy-tuloy ang pagudlan. Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Kay Ama. Buhay ko ay paganda ng paganda. Maragasa sa akin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos na nasa akin na. Amen. Sige po, let's pray for our tithes and offering. Ama, maraming salamat po sa araw na ito, sa buhay ng mga anak niyo po na handang maglingkod para sa inyo. Maraming salamat po. Ay tinataas po namin ang aming mga tithes and offering.
Alam po namin na magagamit ito for your kingdom expansion. Ngayon pa lamang po na dinedeklarahan na po namin, nababalik po ito ng siksik, liglig at umaapaw. We declare your favor upon favor and blessings upon blessings. Maraming salamat po. We bring back to you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Wala nang hahanapin pa. Buhay ko'y paganda ng paganda. Dumaraghasa sa akin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa akin. Minsan ba kaya ba? Wala nang hahanapin pa. Buhay ko'y paganda ng paganda. Dumaraghasa sa akin ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa akin na. Thank you, Lord. We are all blessed. Amen. Good morning po sa ating lahat. Sige po, pakisabi naman po, ikaw ay pinagpala. Okay. So, napakasarap nga magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. So, now nandito na po tayo para sa ating mga announcement. So, again, welcome ko po ang bawat isa po sa atin sa ating Sunday service celebration. So, for our announcement po, yung regular activities po natin, yun po ang RRF natin for our youth and adult. So, meron po tayo sa Tabuan, Gemasan, Kakutod, San Agustin Sur, San Nicolas, Mapalad, at meron din po tayong online RRF for our young professional and adult. So, reminder lang din po, meron po tayong Dawn Watch. So, every Saturday po to, nag-start po siya ng 5 in the morning. Sorry po. And then, meron po tayong midweek service. Yung midweek service po natin, nag-start po siya ng 7 p.m. So, online pa lang po tayo ngayon. So, sooner or later po, pupunta na po tayo for our face-to-face po dito. Amen. Di ba po? Excited tayo dun. And then, meron po tayo, reminder din po tayo sa ating Thank You, Jesus. So, this is on second week of December. So, ilang buwan na lang yun? August na ngayon. Malapit na tayo sa Burr months, di ba po? So, and then, reminder lang din po pala, meron po tayong bagong order from our LGU. Yun po yung mga 8 lang po again ang pwedeng lumabas. So, yung mga hindi po na dun sa age bracket, within the age bracket na yun. So, kailangan po nila muna mag-stay sa kanilang kanya-kanyang tahanan po. And then, meron na din po tayong honesty store. Yan, di ba po? Honesty store. So, yun po kung dito po sa church po natin to. So, dito po kasi iniiwasan na din po natin para safety na din po ng bawat isa sa atin. So, pwede nyo pong lapitan si Tita May kasi siya po yung nag-head po dito. Hi, Tita May! And sige po. And then po, right after the service po, ang may iwan po dito. So, lapitan nyo na lang po later si Pastor Jean. Ang mga may iwan po ay si Madam Jera, Ma'am Sheila, Ma'am Donna, Sir Paul, si JC, si Gab, si Charlie, si Tita Aileen, and then si Veronica po. And then, sige po. So, that's all po. So, let's now give our floor to the man of God, Mr. Pastor Jenreb Macapagal. Mister. Thank you, Lord. Mister! Hallelujah. Relax. Amen. The presence of the King is in this place. Amen. The kingdom of heaven is here. Amen. I speak shalom. Shalom means provision, completeness, wholeness, peace, and joy. Amen. Prosperity. Amen. Pakisabi sa tabi mo, shalom. Shalom. Amen. No? Naniniwala po ako that we are protected 24/7. No, ng ating mga buhay, our businesses will not be affected against this new variant na sinasabi nila. No, ang mga anak, diyan mo makikita mga anak ng Diyos. Kung kailan may problema, doon lalong nag-e-excel. Kung kailan may problema, doon lalo pinagpapala ng Diyos. Amen. Alam niyo ba bakit? Because di ka taga dito. Taga saan ka? Taga kaharian ka ng Diyos. You're not a citizen of this world, but you are a citizen of the kingdom of God.
Kaya kung anong mangyari dito, di ka affected. Amen? Because you're not a citizen of this world. You are a citizen of the kingdom of God. The U.S. ambassador sa Pilipinas, kahit nasa Pilipinas siya, hindi siya affected ng crisis. Bakit? Ang gobyerno niya, yung gobyerno pa rin ng Amerika. You know what? As you step up sa U.S. Embassy, you are in the U.S. territory. Are you familiar with the Visiting Forces Agreement, VFA? Yung pupunta po yung mga barko ng Amerika sa Subic. Di ba? Meron silang ganon. Alam niyo ba, ang US warship is also a US territory. Kaya pagpasok mo doon, you are in the US territory. Kaya kapatid, do not worry. Sa dulo nga sinuro ni Ma'am Donna kahapon, do not worry, do not be anxious of what you eat, or what you drink, or what you wear. Because the kingdom of God is here. Matthew chapter 31. Kung ang mga ibon, hindi nila pinoproblema ang kanilang kakainin, amen? How much more ang tao? You are the highest form sa lahat ng nilalang ng Diyos. Because among all creation, ang tao lang ang kanyang hinawakan. Ang tao lang ang kanyang binigyan ng force. Everything was created by word except man. Anong ginawa doon? Kumuha siya ng putik, minold niya, pakatilos kaya pa yung ngarong nanine. Ay, buri ko medyo kaya, buri ko medyo saktuya mo. At hiningahan niya, binigyan niya ng spirito. At yun ang naging tao. Ibig sabihin kapatid, kumbaga, ikaw ang masterpiece ng Diyos na talagang pinag-isipan niya. Pinag-isipan ka ng Diyos. Binagyan ka niya ng panahon. Kaya huwag kang mag-worry. Amen. Amen. Ako personally, nasasanay na ako eh. At saka matindi, kung kailan may gagawin ng Lord, doon naman may gagawin ng kaaway, pero hindi tayo papatinag. Amen. Sabi sa katabi mo, konting tiis na lang, mag-aircon na tayo. Come on! Konti na lang! Konti na lang. Ilang linggo na lang. Ilang linggo na lang. Pwede na kayong sumigaw nang walang nakakarinig sa inyo. Pwede na kayong umiyak na hindi nabubura yung makeup kasi walang pawis. Pwede na kayong pumuspos, pwede kayong mangisay kasi may gagapangan. Amen? Sabi mo sa tabi mo, konti na lang. Pag sabi sa tabi mo, press on. At mas lalo mong ma-appreciate ang ginawa ng Diyos kasi alam mo paano nagsimula. Tandaan niyo yan. You can appreciate the changes, the transition that happened in your ministry in this church because you were there from the very beginning. Amen? Are you with me? At naniniwala po ako na ang mensahe po ngayong araw na ito is, maaring narinig nyo na, but I just want to emphasize how powerful this message. Amen? Last Sunday po, we were able to understand the richness of truth na tinuro ni Pastor Roche on paano po nag-ooperate ang truth sa ating mga buhay. Amen? But for this Sunday po, I would like to talk about that the truth has a name. Amen. The truth has a name. Ang katotohanan ay may pangalan. Sino kaya yon? Sino kaya yon? Ha? Yung truth na may pangalan, sino yon? Jesus! Ba't di kayo sigurado? Hindi si Errol Spence ang the truth na. Yung kalaban ni Pacquiao kasi ang nickname niya the truth eh. Hindi si Errol Spence ha? The truth has a name. Sino? Ano pangalan? John 4:6 he said, I am the way, the truth. Ang katotohanan ay ang ating Panginoong Hesukristo at ang katotohanan ay may pangalan. Ang katotohanan ay naging tao. Ang katotohanan ay ang Diyos. Amen. I would like to talk about how powerful the truth is. The name of our Lord Jesus Christ. Amen. James chapter 1 verse 16 to 18. Ang sabi po doon, do not be deceived, my dear brothers and sisters. Every good
and perfect gift came from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Sabi niya, pinili niyang ibigay ang kapanganakan sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, that we might be kind of first fruits of all He created. We have been birthed because of the truth. Kaya ka na born again dahil sa totoo. Amen? Na born again ka, naging Kristiyano ka dahil tinanggap mo yung totoo. At kapag tinanggap mo yung totoo, kapatid, without hesitation, you will accept it. Pag tinanggap mo yung totoo, you will accept what are the benefits at what are the things na dapat mong ayusin sa sarili mo. Kasi totoo eh. Amen? I will ulitin ko na lang. Yun, yung na-English yan. Nakakakaka ko eh. Uulitin ko na lang na those people who cannot surrender themselves to God are also those people who are afraid to get exposed. Ano po ibig sabihin nun? Kapag kasi tinanggap natin ng totoo, lilitaw yung kamalian. Marirealize mo na, ay, mali ko pala. May expose eh. Lilitaw yun eh. Amen? Kasi tinanggap mo yung totoo. Are you with me? At sabi po dito, every good, lahat ng mabuting bagay, perfect gift ay nanggaling sa taas. Coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows, na hindi nagbabago. Every good work, every perfect gift, every gift comes from the Lord. Amen? And I would like to realize this Sunday that we have to able to understand, knowing the truth give us freedom, help us grow. Amen? Because if we are not in the truth, you are out of place. Amen. Pag di mo alam ang totoo, kapatid, you're out of place. Tulad nga ng tinuro ni Ma'am Jera kahapon, ikot ka ng ikot sa wilderness kasi di mo alam yung tamang daan. Make sense po? You are wandering in the wilderness. You are walking in wilderness. Why? Because you don't know the truth. You're out of place. You're out of order. Amen. The truth is the reason why you can pray. You can praise. You can worship. You can dance. At the same time, you can give. Amen. Because the truth has a name. And it is revealed through the working power of the Holy Spirit. Amen. Nare-reveal ang truth dahil dun sa banal na Espiritu. John chapter 16 verse 12 to 15, sabi doon, I have much more to say to you, more than you can now bear. But when the Spirit of truth comes, He will guide you in all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Ito He will glorify me, because it is from me that He will receive what He will make known to you. Sabi niya, He will glorify me. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, siya po nagsasalita dito, because it is from me that He will receive what He will make known to you. Nanggaling sa ating Panginoong Hesus kung anong sasabihin ng banal na Spirit sa'yo. Kaya nga kapatid, sobrang hirap mag-witness kay Jesus without the Holy Spirit. Without a personal encounter with the presence of God, napakahirap i-testify si Jesus. Amen! Ang tao, hindi niya tatanggapin si Jesus unless naranasan niya, nag-testify ang banal na Espiritu sa kanya. Nag-reveal ang banal na Espiritu sa kanya. The authenticity na sasabihin mo na, Lord, I love you. Ganun sabihin niyo, I love you eh. Amen? I love you, Lord. Pero, hindi lahat nagsasalita ng I love you, genuine. Amen? Ito, hindi lahat ng tumanggap, genuine. May mga taong tumatanggap kasi takot maimpyerno. Pero hindi sila sumusunod. Ang totoong tumanggap po sa Panginoon ay sinusunod kung ano ang kalooban ng Diyos.
Yun ang totoong tumanggap sa Diyos. Hindi yung dahil natakot sila mapunta sa paino. Dahil ayaw nilang makita si Taning. Amen. Kaya nila tinanggap. Kumbaga, tinanggap lang ang ating Panginoong Hesus bilang Savior. Pero hindi bilang Panginoon. And that's the sad part. Kaya ang sabi ni Jesus, the Spirit of truth ay darating. Ang Spirito ng katotohanan ay darating at magte-testify siya sa akin. Mas makikilala niyo ako na lubusan dahil dyan sa Spirito ng katotohanan. And you know what? The Holy Spirit is the wisdom. He is the knowledge. He is the power. Amen. And He will make a testimony that ang totoo ay may pangalan. Amen. Alam niyo ba gano'ng kahalaga yung pangalan niyo? Alam mo ba dahil may pangalan ka? Bakit di mo alam? Ba't ko lagyo? Number 1, bakit may pangalan is the proof of identity. Pangalawa, alam mo saan nanggaling. Make sense? Alam mo kung saan siya nagsanga-sanga. Kaya nga kinakwento ni Tito, sa kanila daw, doon sa Lurie Street, may tungyakan nung atyan to. Yung buong hanay ni Nati Shai, isa lang daw, magkakamag-anak daw lahat yung nandun. So through your name, madidistinguish that adong ka. Tama? At taga-Karinya yan, kilala kayo yun. At through the name, it testifies kung anong klaseng pagkatao meron ka. Tama po ba? Hindi lang para meron kang masulat tuwing mag-a-apply ka ng trabaho. Or magsusulat ka sa resume. Amen? Pag sinabi kong Veronica, ay yung taga San Nicolas, yung youth. Kilala ko. Pero sasabihin, kilala may kaya. Itang makababwak. Tapos makasalamin niya, makanano kung pulo lang makasalamin na makababwak. O pilala rin makasalamin kini Pero sinabi, kilala may Veronica, kilala ki. Alitang matas, tang kaya, itang makasalamin na, natas ating yung makababwak, Kenyan. Tapos pa na yung maka-white shoes. Pwede mong i-describe, pero hindi nila makukuha agad. Hindi na gaano kahalaga yung pangalan. Sige nga, testify niyo si Jesus, hindi sinasabi yung pangalan niya. Kilala mo yung yung nabuhay ng 2,000 taon na nakakaraan. Tapos napako sa krus. Paano hindi niya kilala? You can testify, diyan mo siyang i-describe, pero kailangan mo sabihin yung pangalan niya. Why? Proof of identity. And the truth has a name. There is power in the name of Jesus Christ. Amen. And we have the authority, ito maganda to use the name of the Lord Jesus Christ. Bakit po? May authority tayo. Bakit? Kasi tinanggap natin siya. John chapter 16 verse 23 to 24. At that time, you won't need to ask me for anything. I tell you the truth. Ayan na naman ang truth. You will ask the Father directly and He will grant your request because you use my name. Okay? You haven't done this before. Ask using my name and you will receive and you will have abundant joy. I tell you the truth. You will ask the Father directly. Pwede kang dumirekta sa Ama. Alam niyo po, ang prayer natin, nakadirekta yan sa Ama. In the name of Jesus. Okay? Ang role ng Holy Spirit, pag di mo alam may papanalangin mo, siya mananalangin para sa'yo. Amen? Nakukuha po natin. Ang prayer, kaya nga, di ba? Ibami at Chukabanwa, our Father in heaven. Our prayer should be addressed to the Father in the name of Jesus. Are you with me? Amen. You haven't done this before, ask using my name and you will receive and you will have abundant joy. During the time po kasi ng mga panahon pa ng disciples, andito pa si Jesus, hindi pa nananalangin ng mga disciples. Bakit? Kasi yung pangalan nandito pa. Amen? At kaya ang sabi ni Jesus, meron darating sa akin na mas higit sa akin, sabi ng ating Panginoong Yesus, at magte-testify siya about sa akin. At kung gagamitin mo yung pangalan ko sa inyong mga panalangin, whatever you ask. Everybody say, whatever you ask. Kahit ano. Ayaw mo yun? Kumbaga,
Parang bangko, yung binigyan ka ng blank check. Whatever amount you want, it will be given unto you because you use my name. How important is the name of the Lord? Ganito po yan. Ang akala ng iba, para siya signature sa letter. It's more than that. Ganito po ang power ng name. For example, si Darlene. Pupunta ako ng bangko. Kasama ko si Darlene. Haharapin ko yung bank manager. Sasabihin ko sa kanya, bank manager, mula sa araw na to, pag nakita mo siya, para mo na ako nakita. Pag ginamit niya yung pangalan ko, automatic, withdraw mo. Bakit? Ginamit niya yung pangalan ko eh. So every time pupunta si Darlene sa bangko, kahit hindi niya ako kasama, dahil bit-bit niya yung pangalan ko, pwede siyang makakuha ng access. Ganon ang kapangyarihan ng pangalan ng Diyos. Are you with me? Ganon ang name, ha? Ganon ka-powerful ang name. Kaya kapag nagkaanak kayo, bigyan nyo ng pangalan. Yung matindi nga, di ba? Ang ganda ng pangalan, tapos pagkita mo ng birth certificate, iba. Nagkamali yung midwife. Amen. Ganon kahalaga ang pangalan. Kaya pakamalan nyo relagyo. Gapay lagyo mo, potensya, no? Luguran may lagyo mo. Bakit? Kasi that's your proof of your identity. Kahit may kapangalan ka pa, kapatid, wala nang iba, wala kang katulad. You are unique. Merong milyong-milyong Gabriel sa buong mundo. Pero yung Gabriel na dito, isa lang yan. Amen. Amen po ba? Ganun ka-powerful ang name ng Diyos. Everybody say access. And we have the authority to use the name of Jesus. Amen. In Matthew chapter 1 verse 21, sabi doon, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. The name Jesus is akin to the Hebrew word Joshua, which means the Lord is salvation. In Hebrew, Joshua is derived from the word Joshua. It means the Lord is what? Salvation. Amen. There is such a powerful in the name of the Lord Jesus that can enable us to do, that can enable those who invoke His name in faith to accomplish even miracles, kapatid. Salvation signifies freedom from what binds or nagre-restrict po sa bawat isa sa atin. Therefore po, the name of Jesus means freedom. Freedom from sickness and diseases. Freedom from bondage of sin. Freedom from any curse. Freedom from starvation. Freedom from any works of the enemy. Pakisabi sa tabi mo, nasa akin yun. Freedom. Ang freedom, hindi yung gagawin mo yung gusto mong gawin. That's not freedom. I call it walwal. Ang freedom sa Panginoon, malaya ka sa kahit anong gawa ng kaaway sa buhay mo. Malaya ka na magagawa yung kalooban ng Diyos nang walang pumipigil sa iyo dahil nasa iyo ang Panginoong Jesus. Amen po. Ganun ka-powerful ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, ha? Araw-araw, every Sunday nga nang dinideklara eh. Personal na nagpapatotoo ako sa kaaway. Kung ano ang ginagawa ng salang Diyos, ang ginagawa ng dugo ng Jesus para sa akin. Sa pamamagitan ng dugo ng, ayun na naman. Yung name. Bakit? Through His name, it will be given unto you. Pastor Jing, nagpray naman ako ah. Ginamit ko naman yung name ni Jesus, eh, bakit wala pa? It's true that when we use the name of God, whatever we ask, it will be given unto us. But Book of Ecclesiastes said, everything has been made beautiful in its time.
And my favorite verse, Proverbs 16:2. You may think that everything you do is right, but God judges your motives. Maaring sa paningin mo o sa gawa mo, tama yung ginagawa mo, pero ang Diyos ay judge niya ang iyong motibo. When you ask this, what's your motive? Amen? Pag hiningi mo to, ano bang motibo mo? Amen. If wala pa, it means it's not the time. Because God will never grant yung ating mga prayers if it is not the time. Kasi pag wala sa time, it will be wasted. Like for example, if there's a 3-year-old kid na nandito at humingi siya sa akin ng 5 milyon, hindi ko siya bibigyan. Anong gagawin mo sa 5 milyon sa 3 years old? Sasabihin niya, magpapagawa po ako ng bahay. Sa pagiging niya, maiisip niya yun. Ang gagawin niya, Daddy po, sali ko pong Maracala S26. Ano naman sabihin, mag-Starbucks ko po. Munta ako po, ano naman sabihin to, bakit? It's not the time. Ito, nangangarap kayo pumunta ng ibang bansa, may tanong ako, passport kayo? Hello, nangangarap kayo magkasasakyan, may mga lisensya kayo? May mga garahe kayo? Amen. Nakikita po natin even yung mga small details sa hindi natin naiisip, pero meron palang impact. Amen. Punta ka na sula, chuko ka rin. Punta ka sula po ka rin. Hallelujah. Amen. Sabi po dito, in Mark chapter 9 verse 39, sabi po doon, don't stop, Jesus said. No one who performs a miracle in my name will soon be able to speak evil of me. Totoo yun. Lahat ng magpapagaling, gagawa ng milagro, through the name of our Lord Jesus Christ, will never speak against Him. Why? Because we are valuing His name. Amen? Amen? Amen po ba? Even in the time of wilderness, kapatid, kung sinasabi mo na, Pastor Jing, dumadanas po ako ng testing. Ang Panginoon din naman, dumanas ng testing. Bakit? Naging tao siya. Ang matindi pa doon, right after niyang tinanggap ang banal na spirito, 40 days. No food or water in 40 days. And he was tested. Right after niyang tinanggap ang banal na spirito. Ikaw kapatid, right after mo tinanggap ang Lord, nagre-reklamo ka na eh. Sayon sa gusto mo kapatid, whether you like it or not, habang naglalakad tayo, habang nagpapatuloy tayo sa Lord, meron tayong mga seasons. At ngayong mga season, merong iilan sa inyo tapos na doon sa honeymoon stage. Nandun na doon sa real life that they have witnessed the behind the scenes. They have witnessed the operation ng ating Panginoong Jesus. Nakikita nila yung operations ng ministry, they are no longer part of the honeymoon stage. Okay, ang saya-saya. Totoo kapatid, pag bagong Kristiyano ka, saya-saya. But when you are on the middle part, ayan na. Doon makikita kung sino ang sa Diyos at sino yung sa hindi. Sino yung tatagal at sino yung hindi. Lahat po tayo dumanas ng temptation. Lahat tayo dumanas ng wilderness. Ano po yung wilderness? Yung tagtuyot. Season ng winter. Mga problema, lahat tayo dumaan dyan. Sino walang problema dito? Pwede na umuwi. Lahat tayo dumanas ng problema, kaya huwag mong sasabing mabigat ang pinagdadaanan ko. Hindi mo alam yung katabi mo, mas mabigat pala sa pinagdadaanan mo. Wala kang pamahid kuryente. Nagre-reklamo tayo, di mo alam yung palang katabi mo, buhay ang kanyang problema. Amen. Kaya nga sabi sa Matthew 34, huwag mong problemahin ang bukas. Matthew 6:34, huwag mong problemahin ang bukas, hayaan mo yung bukas problema sa sarili niya. Ang ilalahanin mo yung ngayon. Ala ko pong pamnyaling abyas.
Amen. Alang panyaling, alang pamayad kuryente. Alam mo yung kuryente? Hindi niya alam yung kuryente? Yun yung tsaa sa Korea. Kuryente. Amen. Masyado kayo seryoso eh. No? Do not worry. Why? Amen. You have the name. You are carrying the name of our Lord Jesus Christ. Amen. In Matthew chapter 16, verse 17 to 18, sabi niya, these miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name. They will speak in many languages. They will be able to handle snakes with safety. Hallelujah. And if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick and they will be healed. They will be healed. Past tense po. Though these signs will accompany those who will believe and they will cast out demons. Paboritong verse si Pastora, Matthew chapter 10, verse 7 and 8. As you go and preach, the kingdom of heaven is here. Heal the sick, cleanse the lepers, cast out demons, raise the dead. Here's the word. Freely you have received. What? Freely give. Amen. Freely you have received. Freely give. Kapatid, sabi sa katabi mo, tinanggap mo na yan. Kaya ibigay mo din sa iba. Huwag po tayong matakot mag-lay hands, mag-pray, pag-pray yung mga may sakit. Because if you use the name of Jesus, it will happen. Amen po. Amen po. Nagpa-vaccine po ako noong Tuesday. Sa exact. Naturukan ako nung Johnson baby powder. Yun po yung vaccine na tinurok sa amin. Ang matindi pa doon, 2 beses akong tinurukan kasi nagkamali siya ng una. Kaya ang sakit. 2 po yung turok ko dito. Kinyana ni Elinob. Kibigo ne. Kasi malong di ba si Juan? Ako po sobrang tapang ko sa sa karayom. Hindi ako natakot sa injection eh. Pero nasaktan ako. Sanay po ako nai-inject eh, no? Pero ano tawag doon? First time kong nasaktan sa injection, kasi masakit talaga. Right after po nun, nag-iba yung pakiramdam ko. Uy, maranop ko eh. Ako balo kung danop mo, maliliw ko eh. Kasi po nandun po ako ng 7, naturukan pa lang po ako, lunch time na. So, dinanap ko talaga. May turukan kami po. Tapos ang maliliw ko. Maliliw ko makanya. Tapos kakayara ko, kagising ko, masenak ko. Alam niyo po, anong ginawa ko nun? Uminom ako ng ingat, kay Jessic, at never po ako nag-murmur. Never kong sinabing masakit ang pakiramdam ko. Ang sinabi ko lang, iba yung pakiramdam ko. Pero never ko sinabing may sakit ako. Blessed na blessed ko pakiramdam. Ate Shai, kung sa'yo blessed na blessed ko po pakiramdam. Amen. As of the pandemic started, yung pinakamatinding sakit na dinaanan ko po, lagnat lang. What's the secret? I use the name of the Lord. I am healed. In the name of Jesus, I am healed. Amen. Partida, lumalabas pa kami. Amen. Kaya, kung nagkakasakit ka, baka kulang ka lang na exercise, kapatid. Puta masyado ming-enjoy ang ika-6 na utos. At siya pa ba ita? Alam na ita na. Amen. That's how powerful the name is. Whatever you ask in His name, it will be given to you. Amen. Because you are using the name of Jesus. That's how powerful the name is. At saka, di ba, when we use the name, we have the authority to use the name of Jesus. It really proves that we have a connection. At ang sabi ng Genesis 1:26, anak tayo ng Diyos. John 1:12. Amen. We have the authority to
To be called sons and daughters of God. Bakit po tinanggap natin ng Diyos eh? Meron na po kayong nakitang bata na every time nahihingi siya, iiyak siya. Hindi gagawin yun. Yung, ma, bigyan mo na kang unang gagawin. Ma, dyan 5. Kas kinino pa makaharap. Di ba? Lalo na naman talay pag may bisita eh. Ma, dyan 5. Ma, dyan 5. Tapos pa siya ring din, ma, 5. Eh, atok na. Bakit? Alam na yung authority niya. Alam niya yung identity niya. Alam niya yung connection niya. Papansin niya. Hanggang di mo binibigyan yan, hindi titigil yan. Tama po? Ma, 5. Di ba? Tapos tatalawin ng bisita. Ang tatanungin, nanamari, problema ng anak mo. Manjad dyan pera. 5 pesos. Ay, hindi po, aabutan ng bisita. Ay, mali, mare, yako na mo. Patse binagutse ima. Tapos, ay ning 5. Patse Kevin neking gamat mo. Bala mo lulusok yung gama na. Di ba? Tapos bulong ano yung, miyadya ka potang misabi ka tapo. Ay potang kayari kini, mukyat ka kay ngeran tamo. Yung masakit tao kita, nakalana ko mangeran. Amen. Totoo ba? Experience nyo? Bakit yung bata nagagawa niya sa magulang niya yon? Kasi may authority siya. May connection siya. Dahil alam niya, ang magulang niya magpo-provide para sa kanya. Dapat ganun din tayo sa Diyos. Tandaan niyo po, prayer is not a religious activity. Ang prayer po, hindi ka dapat nagbebeg. Please, Lord, please. Don't do that. Magmakalunos when you pray. Prayer is not a religious activity. The Hebrew translation in English ng word na prayer is petition. Ang word na petition ay legal activity. Kapag legal, it means it happens in the kingdom. It happens in a government. It means petition. It means right. Rights. Amen po. What's the secret of prayer? Ang tanong ko po, bakit may mga Kristiyanong naboboringan pag nananalangin? Di ba itataka? For them, prayer is so boring. Kapag nakasasabi akong dili, kulang kasabi. Real talk? It happens? Yes. Pero sasabihin ko ito, hindi na kayo maboboringan sa prayer. Promise. Ngayon po, I just want to tell you paano nag-ooperate ang prayer. Okay. There are 2 keys enable for you to have an answered prayer. 2 keys. Number 1, you should have a relationship. That kilala mo sinong kausap mo. Maraming taong nananalangin, hindi kilala ang Diyos. Amen? Sige, try nyo pumunta sa palengke. Tapos try nyo makipag-usap sa hindi nyo kilala. Tapos magtitinginan lang kayo maghapon. Hindi kayo mag-uusap. Hindi mo siya kikilalanin. Anong mangyayari sa inyo? Mapaboringan ka talaga kayo. So, ibig sabihin, kapatid, sa baguhang Kristiyano, hindi pala dapat panalangin ng unang tinuturo. Dapat ipinapakilala ang Diyos. Kasi hindi mananalangin yan unless hindi niya kilala yung kausap niya. Tama po? Kaya nga po, anong tinuturo sa inyo? Yung original yung identity. Unang turo sa inyo, promise, Genesis 1:26 ang unang tinuro sa inyo. Tama po? Tapos papasok yung John 3:16. Ipapakita sa inyo kung ano yung totoo mong identity, tapos nung nawala, anong ginawa. Bakit? Kasi kailangan maging maklaro sa'yo kung sino ang Diyos. Kapatid, pang isang tao, wala siyang relasyon, wala siyang connection, kahit anong hingi mo, hindi ka bibigyan. Try nyo humingi dyan sa kapitbahay. Bakit? You don't have a connection. Plus, hindi rin naman tama, okay, may relasyon ka na. Yung isa po doon, key point 1.2. 1.1 yun eh. Yung 1.2 na key is relationship with a good standing. Ibig sabihin, dapat maganda yung relasyon nyo. Sige po, try yung. Pinagkasana ka ng anak mo, tapos madyadyang 20 kaya ka. Nang di na may alimi po, 20 tampaling pa yung biya mo eh. Bakit po? May tension sa relationship. Tama po? At kapag may tension sa relationship,
Parang rubber band yan, naghihilahan ho yan. Tama po ba? Mapuputol yan. Amen. Nakukuha po natin. So technically, Pastor Jing, hindi dun sa manner kung paano ka manalangin. Hindi dun sa, feeling ko hindi umaabot ng langit yung panalangin ko kasi hindi kasing ganda nung prayer ni Pastora yung prayer ko. Hindi ganun ang basihan. Hindi basihan kung paano sinabi. Ang basihan, naririnig ka ba? Ang basihan ngayon, nare-recognize ka ba? Ang basihan, may magandang relasyon ka ba sa Diyos? Pangalawa, kilala mo ba ang Diyos? At pangatlo, ito po yung second key, kaninong pangalan ang ginagamit mo pag nananalangin ka? Ang sabi ng Bible, isang pangalan lang. Don't use other names. Amen. Walang ibang tagapamagitan sa Ama, kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. In the name of Jesus. Amen. The name of Jesus is, para po siyang advocate. Pag sinabing advocate, nakapagligtas no? Representative natin yan sa langit. Di ba po, our prayers is directed to the Father. Tama po? Ganito po yan. Kapag po nananalangin ng Kristiyano, ito po, pakinggan niyo po yung sasabihin ko. Kasi po sobrang mahalaga maunawaan natin. Kapag po nananalangin ng isang anak ng Diyos, yung tatlo nandun. Nandun ang Trinity. Nanalangin ka. Okay? Na-recognize ang Diyos. Ang gagawin ng ating Panginoong Jesus, ito ang gagawin niya. Father! Nanalangin siya sa'yo through my name. Through my name. Ngayon, dahil ang Father, ginamit ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, whatever you ask in my Father's name, it will be given unto you. Bakit kaya gustong grant ni Father? Kasi gusto siyang mabigyan ng glory through the Son. Amen? Ang gagawin ngayon ni Father, i-grant siya. Bakit? Kaninong pangalan ang ginamit? Kanino? Kay Jesus. Ito pang matindi. Ngayon, Pastor, hindi ko alam kung anong ipapanalangin ko. Nandun ang Holy Spirit. Ang sabi ng salita ng Diyos, the Holy Spirit is praying for us. Kaya kung hindi mo alam ang panalangin mo, Sharabababa, Kandayaraba, Shandarerebe. The Holy Spirit is the one who interprets that prayer to the Father para mapangyari ang panalangin. So technically, kapatid, wala kang talo pag nanalangin ka. Ngayon, sabihin ko sa inyo, nakakaboring ba ba yung panalangin o hindi? Bakit? Kasi alam mo na paano siya nag-ooperate. Amen? Kung di mo alam masasabihin mo, the Holy Spirit will pray for you. Tutulungan ka ng banal na Espiritu. Ito tinanong ko kahapon sa cell group Pastor Jing, ba't kailangan pang manalangin? Di ba alam naman ng Diyos lahat ng kailangan natin? Yes! Totoo. Pero sabi ng Scripture, what you shall bound on earth will be bound in heaven. What you shall release on earth will be loose in heaven. Amen. Tandaan po natin to, God will never mess up our dominion. We still have the authority over here. At kahit pa alam na ng Diyos kung ano yung kailangan mo, gusto niya pa rin marinig as if it is the first time niyang narinig. Did you know whenever you pray, kinikilig ang Diyos sa mga panalangin mo? Ay, buti naman yung anak ko, may oras pa sa akin. Pag kaya nanalangin tayo, ano kaya sasabihin ng Diyos? Itong anak ko na talaga, ito, hindi niya talaga nakakalimutan yung araw na magde-date kami. Kesa dun sa, hinga na ako ngayon naman. Kakakalingwa na ako. Meron naman, may ngini pa yata may nalangin Amen. Kaya nga, sabi ng Apostle Pablo, sa mabuting bagay lang ba kayo magpapasalamat? Yung iba, ginawang Rafi Tulfo in action ang ating Diyos. Totoo hindi. Pag may problema, doon lang tumatakbo sa Diyos Pag happy-happy, sige, go! Ginawang Rafi Tulfo si Jesus. Sumbungan ng bayan.
nakakalungkot. May mga Kristiyanong ganun. Amen po. Ganun po ka-powerful ang prayer. That whenever you pray, the Trinity is involved. Kaya kapatid, wala kang talo pag nanalangin ka. Kaya I urge everybody to pray. To pray and to pray and to read your scriptures. Why? Mas makikilala mo ang Diyos through the scripture. In the beginning, the Word was in God, the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Who's the Word? Jesus. Amen po. May natututunan po tayo ngayong umaga. Right in the famous Great Commission, Jesus empowers His followers, including you, to do the supernatural signs in His name. By faith in Jesus' name, you can drive out demons, speak in tongues, declare, sabi dito, declare on sick people and they will get well. How? In Jesus' name. Diba? The powerful of the name of Jesus. No, sa buhay natin. Yun po yung dakilang pangalan na wala nang masihigit pa sa pangalan na yun. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. He doesn't change. He is the same yesterday, today, and forevermore. Amen po ba? Truths about the power of the name of Jesus. Katulad nga po nung sinabi ni Solomon, no, sa Proverbs 18:10. The name of the Lord is like a strong tower. The righteous person runs to it and is set safely on high. Solomon likened the Lord's name to a strong tower for 3 reasons. Bakit tinawag na strong tower ang pangalan? Number 1, we have healing in His name. May kagalingan po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. The Synoptic Gospel and the Gospel of John recorded at least 35 healing miracles Jesus performed. A large number of miracles are not even mentioned. There were 35 miracles recorded. Amen. Sabi po dito, Jesus' miracles are divided into 3 categories: physical, spiritual healing, raising the dead, and manipulating nature. Amen. Nakita po natin yung miracles sa ginawa ni Jesus. Physical healing, spiritual healing, raising the dead, and manipulating the nature. Kaya niyang kontrolin ang ulan. Meron dito, kumokontrol din ng ulan. Amen. Meron dito nagpapagaling ng may sakit. Meron nagpapalayas ng demonyo. Amen. Ba't natin nagagawa to, mga bagay na to? Miracles. Why? Because of the name of the Lord Jesus Christ. Through His name. Actually, when Jesus ministers, He will just stand up eh. Tatayo lang siya eh. He will just command. When Jesus raised Lazarus, anong sabi niya? Ama, buhayin mo si Lazarus. Ganun ba yung sinabi niya? Ganun ba? No. Ang sabi niya, Lazarus, come out. Command. That's why kung mapapansin niyo po, the way our leaders ministers is the same paano po nag-minister si Jesus. Why? Because we have His name. Amen. Di po maririnig, personally po sa amin, di po maririnig sa amin, God bless you. Ano ibig sabihin ng God bless you? God will bless you. Sa amin, baligtad, you are truly blessed. Past tense po kasi nangyari na. We do not say, ingat. We're saying, you are protected. When you say kasi ingat, parang ina-anticipate ka na may mangyayaring hindi maganda sa'yo. Tama po ba? God bless you is derived from God will bless you.
That's why we say, you're truly blessed. You are blessed. Past tense. Amen? Because the Bible says, it is what? It is finished. It is accomplished. Amen po. Minsan niya metay Jesus, eta na babalik. Minsan, it is done. Pakisasatoy mo, tapos na. Huwag po tayong magpaka-Israelita, nakalipat na sila sa Red Sea, pero ang iutak nila nasa Ehipto pa din. Kapatid, na born again ka na, pero yung isip mo nasa mundo pa din, hindi pwede yun. Nakalipat ka na, nag-crossover, if you still remember yung tinuro ng KRE, crossover. Nakalipat ka na, pero yung mindset mo, nandun pa din sa dating ikaw. Hindi pwede yun. Amen. Number 2, we have authority in His name. Sabi po dito, the Bible says Jesus performed at least 6 exorcisms. Not actually exorcisms, but casting out demons. The demons fled because they knew Jesus is the Son of God. No? Jesus is seated at the right hand of power of God. It is a metaphor used by Jesus Himself to show God has vested His power and authority on Him. Kasi po, whether we like it or not, demons know we are the disciples of Christ. Therefore, they will flee when we rebuke them in the name of Jesus. Amen. Alam ng kaaway na disipulo tayo ng Diyos. So we are disciples of Christ. That we belong to Christ. The enemy knows that. Kaya nga, di ba? Every time na magmi-minister ka, dapat hindi yung demonyo yung threat. Dapat ikaw. Huwag po tayong matakot. Mag-pray sa may sakit. Magpalayas ng demonyo. Amen. Amen po. Huwag po kayong matakot. Kailangan, sabi nga, alam nilang ikaw sa IPJM ka nag-church. Alam ng mga demonyo, pati pastor mo. Amen. Therefore, pag nakatagpo ka ng mga yan, dapat ikaw yung threat sa kanila. Hindi sila yung threat sa'yo. Why? Because you are carrying the highest name that was ever recorded and ever written in the history of mankind. And that name was the name of Jesus. Are you with me po? Kayo ba'y nandyan pa? Third, of course, we have victory in His name. Amen. Today, science has a solution for almost every problem, but still hasn't found any solutions to the problems of aging and dying. Totoo ba? Ang science talagang grabe, massive ang kanyang improvement. Tama po? Massive ang improvement na science, pero wala pa rin silang makatagpong solution sa death at sa pagtanda. Hindi mapigilan. Pero tinan nyo, Jesus Himself raised at least 3 people from the dead. Hello? Hindi kayang gawin ng science pero ginawa ng isang tao. Yung isa, one was dead for days. Finally, He conquered the death in His entirely and its effect on the human. Ang matindi, ang ating Panginoon mismo na-experience siya yung death at na-conquer niya kasi muli po siyang nabuhay. And that is the gospel. Jesus died for us and He raised again. Amen. Grabe po yung transitions na nangyari sa buhay natin. Amen po ba? Amen po. Yung nilalaro natin ng mga bata kami, yung mga bata ngayon, hindi na nilalaro. Wala na akong nakikita nagcha-Chinese garter ngayon. Tama po? Nagtutubang preso. Nagpapatintero. Amen. Wala na akong nakikita nagte-text. Wala na akong nakikita nagjojolen. Amen. Ngayon, ano lahat nilalaro? Axie. Ranganak yan ni Coco Melon. Yung mga bata ngayon, gagaling mag-English dahil sa Disney Channel kay Coco Melon. Kami ng mga bata kami, pinaparood namin si Mr. Bean eh. Hindi kami natuto mag-English. Lumaki kami kay Mr. Bean, di ba?
Oh, wala na, yung mga bata walang kaalam-alam sa anime. Why? Wala tutok sila eh. Wala nang nagjo-jolant. Yung itang jackpata na da. Magtaya ang marakal, tas patsalin wala yung metong, kaya kaningan, patsete uran ne. O tira, bali-bali. Ano ba kanyan eh? Di ba? Wala nang ganon. Ngayon yung bata kalabas, sinapupuran may hawak ng tablet. You know what? Warning po for future parents. Ang immune system ng bata, lumilitaw pa lang pag 12 years old siya. So, kailangan from 1-year-old hanggang 12, dapat minimal lang ang radiation na nasasagap niya. Kaya tendency mas nagiging sakitin yung mga bata ngayon kasi gano'n ang ginagawa. Tamad mag-alaga ng bata yung mga magulang ngayon. Oh, patsi kagaya, tulpakan ng cocomelon. Tulpakan din baby shark. Kasi labisang manyes eh. Pero noong panahon namin, walang ganun. Oh, yun ang ginawa kayo ni Halo-Halo King Halo Blocks. Itang peniris dito ang buong lukbati, itang kulay violet, gawan ng juice. Di ba? Luluto-lutuan. Nagbabatuhan ng bagong araro sa bukid. Ito ba yung araro? Tapos gawa kong kami, pamarong ka kayo makanyan. Muli kami mukha kami bukol eh. Wala na ako nakita naglalaro sa bukid. Wala nang nagbe-baseball. Wala nang nagsasaranggola. Meron, konti na lang. Amen. Ngayon magkasakit, mauntog lang, CT scan, MRI. Kami nang mauntog kami, duguan na kami, ginaganyan lang namin yung baba namin eh. Di ba? Di ba? Okay na kayo na eh. Okay ka, 1+1. 2, okay ka pa. Ang gusto lang pala kayo, okay mabobo. Amen! Totoo? Totoo? Kaya di ko pagpapalit yung buhay ko nung kumataan ko eh. Kasi talaga na-enjoy ko eh. Amen po? Hallelujah. Ngayon, ang dami lang complicated na nilalaro ngayon eh. Meron ako pamangking commercial nilalaro, yung parang Minecraft ba yun? Yung ang dami niyang binubuo-buong ganon, tapos magpa-farm, meron siyang tatayong ganito para makakuha siya ng ganito. Kami nun, yung rep, titina lang namin parang umiilaw. Huli mo, bakit namamatay siya? Di ba? O ito, paano mo malalaman na kapag mayaman yung kalaro mo? Pero pag meron siyang malaking TV tsaka meron siyang malaking rep, makwaltaya kan to. Stukoli ko, patsa yung sipin mong bali, magtinda yung yelo, makwal tayo. Di ba? Silipan mo yung mga titak-rep, oh. Ay, paano umilaw, oh? Tapos sarami pa si Bayo. Ganun lang kami, masaya na kami nun, eh. Totoo. Why? Walang ganun, eh. Walang gadgets, walang kahit ano. And we really enjoy our childhood days. Compare ngayon. Amen. Yung nakita niyo yung transition? Paano kabilis? Cellphone? Oh, cellphone. Yung kahit pwede ka makipag-away sa text eh. Kahit may kausap kang iba eh. Yung kabisado mo yung keypad. Kahit nagmamaneho ka, pwede ka mag-text eh. Kapatid mo yung kasawa mo, pwede nang yes, mare. Wah. Pwede ba? Pwede! Yung una po naming cellphone is 5110. Yung pong malaking gano'n na may antena. Yung kapag hinold up ka, pwede mo yung hold upper yung cellphone mo. Di ba? Yung 3315, kapag nalaglag, nagiging 4. Yung housing, yung keypad, yung battery, tsaka yung cellphone. Pero ang tibay. Amen, padaanin mo sa L300 yan, mapaplato yung L300 eh. No? Amen. Transition. Ngayon, camera, iPhone, sana all. Amen. The science was able to enhance, para mag-improve. Pero may mga bagay pa rin na hindi kayang gawin ng science. Amen. Pero ang ating Panginoong Hesus ginawa niya. Amen po. Amen. 2010, 2011, uso yung mga computer shops. Friendster. Nag-Friendster ba kayo? Ako di nyo na alam yung Friendster, no? Kami nag-Friendster pa kami, pwede palitan yung profile.
Tapos pagpunta sa profile mo, tumutunog. Meron kang ano yung MP3 codes ba yun? Alam ng mga 90s kids yun eh. No? Friendster. Ako nun, tas nauso si Facebook. Yung Farm Bill. Nag-Facebook lang ako dahil sa Farm Bill nun eh. Hindi ako nagbimerienda nun kasi nag-iipon ako ng pang-harvest ko nun sa Farm Bill. Ngayon po, everything is through mobile. Pay Maya, GCash, cashless, and sooner or later, it's not cashless, it's mark. Yung vaccine po, aliwa pa yan. Uli kong yan ako pa-vaccine eh. Aliwa pa po yan. Preparation niya yan. Are you with me po? Science was able to enhance technology, improve the lives of the people, but they never ever conquer death and aging. So Jesus lang. Amen po. May natututunan po tayo. Malapit na po ang matapos. Yes, malapit na muli. Balo na kayo eh. Even today, people are being raised from the dead in far corners of the world. If Jesus conquered death, what else is capable of standing against us? So technically, kapatid, if even Jesus conquered death, ano pa yung dapat mong i-worry kung talagang ngayon nakatayo siya sa tabi mo? Amen. Because even today, there are still people who are being raised by the Lord. May mga taong patay na muling nabubuhay. And that's a great miracle. You know what? The greater the challenges, the greater the anointing. Do you know what? Yung mga nakikita nyo sa Africa, yung nakabaluktot yung kamay na ganon, tapos biglang tumuwid. That's a great miracle. Grabe yung anointing doon. Alam mo bakit? Kasi grabe din ang kalaban doon. In Africa, there are a lot of Satanists there. Cannibalism. Because tribe eh. Ang kwento ni Apostle Joseph Ziba, taga South Africa po kasi siya. Alam mo noon, pinapasok yung bahay niya ng mga witch, lumulusot sa pader. Ang nangyayari sa kanya, humihiwalay ang kanyang spirito sa katawan at doon niya nire-rebuke yung mga pumapasok sa bahay niya. Grabe, di ba? Kasi grabe din ang challenge doon. That's why, kapatid, if you are asking for a greater anointing, you will also experience great challenges na kaya mong i-conquer. Amen! And there was one of my teachers po, no, si Morris Cerulo, sa kanyang school, si Morris Cerulo. Nung nagpunta po siya na Africa, 130 witch ang umatake sa kanya. Why? Bakit kaya inatake siya? Because he is a threat. Amen. Puto po kayo, tsura ako makasabi na ako ka rin ha. Because he was a threat for them. Bakit alam nila, disciple ni Jesus to eh. Pag dito, umalis dito, yari tayo. Kailangan kapatid, ang demonyo, pag na-meet ka niya, madali ko kanini. Hindi yung pag nakita ka niya, hali okay mo, talo kami niyan eh. Amen po. Naintindihan po natin. Lastly, there is power in the name because He is alive and not dead. Kapatid, it doesn't matter how big your problem is, how bad your sickness, or how powerful your demons are. All that is under Jesus' feet. The victory is yours. Just claim it in Jesus' name. Tumayo po tayong lahat. Pwede pong pumunta po yung mga, pakidala po dito ang ating mga offering, communion elements rather. Ikaw na lang. Sikuya na lang.
Sige po. Let's pray for our communion elements. Thank you, Father, in the name of Jesus, O God, for your blood, your body that was pierced for us. Salamat, Panginoon, sa mga communion elements, O God. And we believe, O God, these are sanctified in the name of Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Sige po, let us remain in the presence of God. Hallelujah. Set a fire down in my soul. I can't contain, can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. No place. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place. No place I'd rather be. Here in your love. No place. No place I'd rather be. No place. No place. No place I'd rather be. Here in your love. Here in your love. Set a fire down in my soul that I can't control. I want more of you, God. Thank you, Jesus. I want more of you, God. This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. When the Lord Jesus, before he was betrayed, he took a piece of bread and gave thanks to the Lord and broke it and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you're proclaiming the Lord's death until he comes." So let us pray. Father, in the name of Jesus, O God, we thank you, Lord, for your body that was beaten up, that was pierced in the cross, for our healing, for the salvation of mankind, for the redemption, Lord God. Thank you for directing our steps. Thank you for getting all the hard labors, getting, Lord God, the wrong mindsets that we have because of your body. And Lord, we declare healing upon healing in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Declare healing in your body right now. Come on. I am healed. I am strong. I am healthy, Lord. Everything that is not normal, go back to your right place in the name of Jesus. Hypertension, we cancel them out. High blood pressure, we cancel them out. Anxiety, depression, we cancel them in the name of Jesus. Hallelujah. Sige po, hawakan po natin ang saro. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoong Jesus, salamat sa iyong dugo na nabuhos para sa aming mga kasalanan. Thank you for cleansing us. Lord, truly God, you paid the price. You paid a high price, Panginoon, for our sins. And Lord, we thank you for this blood, for this cup, Panginoon, nagsisimbolo yung dugo na kami nagsilinis, Panginoon, sa kasalanan. Kami na sanctified, kami naging just, kami naging banal sa iyong harapan. Kami ginawang matuwid para hindi nagkasala kahit kaunti man lang. At Lord, sa pamamagitan ng dugo, Panginoon, Lord, we are protected 24/7. Sickness and disease pass over. Delta variant pass over in the name of Jesus.
Maraming salamat, Panginoon. We thank you, we love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Truly, Lord, your name is powerful. The name, you have the highest name. You have the highest authority. The name that was the greatest name that was ever written, that was ever recorded, is within us. And Lord, we have an access. We have the authority to use your name. Because, oh God, we accepted you. Because you are with us. Tinanggap mo kami, Panginoon, parang hindi nagkasala. We are accepted in your sight. Salamat, Panginoon, that through your name, oh God, we can accomplish your will. We can accomplish our assignments, oh God. Lord, we have an instant access to the Father because we have your name. We are carrying your name. Through the working power of the Holy Spirit, everything is possible. Lord, we are healed. We are rich. We are strong. We are healthy. We are protected. We are righteous, O God. Lord, we are complete in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, dahil may katugunan na lahat ng aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay. We give back to you the glory and honor and praises that you deserve. In Jesus' mighty name we pray.